Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Magandang araw sa lahat. Kagaya ng iba nating mga kababayan na nagkaroon ng kakaiba at nakakatakot na karanasan, ay nais ko ring ibahagi ang aking kasaysayan na nangyari maraming taon na ang nakakaraan. Ako po si Gina at kasalukuyan ay 60 years old na at kasalukuyang naninirahan dito sa Nueva Ecija. Hindi ko natutukuyin ang mismong baryo namin para na rin sa kapakanan ng ilang mga kababayan ko na nasangkot sa kwento na nangyari noong ako'y dalaga pa. Noong ako ay nasa 20 taong gulang pa lamang. Ipinanganak ako sa mahirap na pamilya. Ang aking itay ay isang magsasaka at ang aking inay naman ay tindera ng gulay sa palengke na malapit lang din naman sa aming baryo. Solong anak lang ako, kaya naman alagang-alaga ako ng aking inay. Bata pa lang ako ay palagi na akong pinupuri ng lahat dahil hindi sa pagyayabang ay maganda ako. Maputi, matangos ang ilong at apple shape ang labi. Kaya mula sa aking elementary days ay palagi na akong muse sa aming school. Bagay na palaging ipinagmamalaki ng aking mga magulang. Sabi pa nga ni inay, ang aking kagandahan ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Hanggang sa magdalaga na ako ay palagi pa din akong nakukuhang muse. Nasa college na ako nang dumating ang mabigat na pagsubok sa amin at nang umuwi ako isang araw. Inay, bakit maraming tao dito sa atin? Bakit kayo umiiyak? Gina! Ang itay mo! Ano pong nangyari kay Itay? Wala na ang itay mo, Gina. Patay na siya. Nadisgrasya siya sa bukid. Tinamaan ng kidnat ang ating kalabaw na sinasakyan ng itay mo. Ano po? Ang Itay? Wala na ang itay? Kaagad na tumulo ang luha ko nang ituro ni inay ang papag na kinahihigaan ni itay. May nakatakip na kumot sa buong katawan niya. Nanginig ang aking labi at pakiramdam ko ay biglang nanghina ang katawan. Tapos ay marahan kong nilapitan si itay. Hilam na sa mukha ang aking mga mata. Ang lakas ng tibok ng aking puso. Dahan-dahan kong hinawi ang kumot na nakatakip sa kanya dahil gusto ko siyang makita. Nang maibaba ko na ang kumot hanggang sa kanyang dibdib, nakita ko ang sunog na mukha ni itay at ang malaking sugat mula sa pisngi hanggang sa dibdib, tanda ng pagtama ng kidlat. Itay, kaya ba niyakap mo ako ng mahigpit kanina bago ako pumasok sa school? Kasi yun ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Ang daya-daya mo naman eh. Sinabi ko naman sa'yo na hintayin mo ko. Na kapag nakatapos ako ng pag-aaral, ay matutulungan na din kita. Makakapagpahinga ka na, itay. Pero bakit ganito? Sinabi ko na kasi sa kanya na wag nang magpunta sa bukid. Dahil malakas ang ulan. Napakatigas kasi ng ulo. Sabi niya yun daw ang magandang pagkakataon para mag-araro kasi malambot ang lupa at hindi maiinitan ng kalabaw. Bakit hindi kayo nakinig, itay? Bakit iniwan niyo kami? Ang daya-daya mo naman. Ang hirap tanggapin ito, alam mo ba yun? Paano na kami ngayon? Patuloy din ang pag-iyak ni inay kaya niyakap ko na rin siya. Di nagtagal dumating na ang mga tauhan ng punerarya. Kinuha na ang bangkay ni itay para maisaayos yun.
Nanlulumo naman akong nagtungo sa aking kwarto at doon ay muli akong umiyak. Inilabas ang kalungkutan na likha ng pagkawala ni Itay. Makalipas ang may 8 oras ay ibinalik na ng punerarya ang bangkay ni Itay. Nakalagay na sa kabaong. Nang masilip kong muli sa kabaong si Itay ay napahagulgol ulit ako dahil alam ko na ilang araw lang hindi ko na siya makikita pa. Gina, anak. Sana. Alam kong masakit pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Wala na ang Itay mo. Inay, paano na tayo ngayong wala na ang Itay? Hindi kita pababayaan, anak. Magtulungan tayong dalawa. Lakasan natin ang ating loob, ha? Inay, parang hindi ko kayang tanggapin na wala na ang Itay. Sa sobrang sama ng loob ko, pakiramdam ko ay nanikip ang aking dibdib hanggang sa mawalan na pala ako ng malay. Malalim na ang gabi nang ako ay magising. Nalaman kong nasa kwarto pala ako at narinig ko ang usapan ng mga tao sa labas, kaya naman kaagad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Nang palapit ako sa kabaong ni Itay ay nakita ko na mayroong malaking asong itim sa ilalim yun, kaya kaagad kong kinuha ang walis tingting at pinalo yun. Tinamaan sa likod ng aso kaya umangil yun na parang naggalit sa akin. Walang hiya kang aso ka? Anong ginagawa mo dyan, ha? Anong nagkaroon ng aso dyan? Tulungan niyo kami! May malaking aso dito! Nang marinig ng mga kalalakihang naroon ang sigaw namin ni Inay ay kaagad na kumuha ng pamalo ang mga iyon nang makita na hindi ordinaryo ang laki ng aso. Isang lalaki ang pumalo sa aso pero hindi man lang yun ininda ng aso, bagkus ay dinamba ang lalaki at kinagat sa braso. Nang tumayo ang malaking aso ay halos mas malaki pa ito sa mga kalalakihang naroroon. Gabunan iyan. Patayin niyo. Huwag niyo hayaang makatakas. Diyos ko po, anong klaseng aso ba yan? Napakalaki! Nagkagulo ang mga tao sa labas ng aming bahay. Lahat ay kumuha ng armas at pinaligiran ng gabunan. Panay naman ang angil ng gabunan. Galit na galit. Kaya nang makalapit sa isang lalaki ay sinakmal yun. Kinagat sa balikat. Mabuti na lang at mayroong isang lalaki na may dalang itak. Tinaga ang gabunan at tinamaan sa likuran pero hindi masyadong bumaon ang talim ng itak dahil makunat ang balat ng gabunan. Kaya naman natakot na ang mga naroon. Nagawa ng gabunan na makatakas hanggang sa maglaho sa dilim. Tama nga ang sinabi ni Inang. May mga aswang talaga na ang paboritong kinakain ay mga taong patay na. Ang aswang na iyon ay naghihintay lang ng magandang pagkakataon para malingat tayo at makain niya ang Itay mo. Tapos ay papalitan niya ng puno ng saging. Anong klaseng aswang sila, Inay? Hindi ba ang mga aswang ay mga hayop o taong nabubuhay ang binibiktima? Ang mga aswang ng gabunan ay iba-iba ang ugali. Gaya ng sinabi ko, ang iba sa kanila ang gustong kinakain ay mga patay na. Sa unang gabi sila sumasalakay, pero kapag nabigo sila, hindi na sila bumabalik pa. Napakasama niya. Hindi na siya naawa kay Itay. Malupit na nga ang naging kamatayan. Gusto pa niyang kainin. Buti na lang at nakita ko. Napabuntong hininga na lang si Inay. Matapos ay niyakap ako. At makalipas nga ang ilang araw at gabi ng paglalamay ay inihatid na namin si Itay sa kanyang libingan. Marami sa aming mga kabarangay ang nakiramay sa amin ni Itay kaya naman nagpapasalamat kami sa kanila. Matapos ang libing, umuwi na kami ni Inay para magpahinga. Pero kinabukasan lang ay may lalaking maniningil ang dumating at kinausap si Inay. Nang umalis yun, saka ako lumapit kay Inay. Inay, ano pong sinisingil nun?
Naisanla kasi ng itay mo sa kanya ang lupang taniman natin ng palay dahil kailangan mo ng tuition fee. Ang pangako ng itay mo ay babayaran siya ngayong darating na anihan. Kaya lang, nangyari nga ang ganoon sa itay mo. Saka paano din po tayong makakapagsaka kung wala na din ang ating kalabaw? Sabay sila ni itay na umalis. Gagawa ko ng paraan para mataniman iyon ng palay. At kapag umani, ay mababayaran ko rin si Mang Roberto. Ano po kaya kung tumigil na lang po ako sa pag-aaral? Humanap na lang ako ng trabaho para matulungan ko kayo. Hindi ka titigil sa pag-aaral, Gina. Gagawa ako ng paraan. Ikaw lang ang tanging pag-asa namin ng itay mo para makaahon sa hirap. Namatay siyang iyon ang pangarap, kaya itutuloy natin iyon. Hindi na nga ako tumutol sa gusto ni inay. Ipinagpatuloy ko ang pagpasok sa kolehiyo. Nangutang si inay ng puhunan sa pagtatanim ng palay pero parang unfair sa amin ang mundo dahil sinira ng mga insekto ang aming palayan. Wala kaming gaanong inani kaya naman galit na galit kay inay ang mga inutangan niya. Nagsuguran sa bahay ang mga iyon at nag-iiskandalo. Lalo na si Mang Roberto na hindi lang pala ang lupain namin ang pinag-iinteresan. Pati pala ako ay gusto niya. Galit na galit si inay nang makaalis si Mang Roberto. Napakawalang hiya! Bastos ang lalaking yon! O nga po, inay. Gusto niya akong kabayaran sa utang ni itay. Kulang pa ba ang lupa natin na ibinayad sa kanya? At pati ako ay gusto niyang kunin? Doble-doble ang tubong ipinatong niya sa perang nakuha ng itay mo. Halos 10 ulit ang inalaki nun. Maswapang nakagaya niya. Walang karapatang mabuhay. Inay, huwag kayong papayag na kunin niya ako Hindi mangyayari iyon, anak. Ngayong wala na ang itay mo. Hindi ako papayag na api-apihin lang tayo ng kahit na sino. Poprotektahan kita, anak ko. Sisiguraduhin ko na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan para kahit mawala ako, ay makatitiyak ako na hindi ka maghihirap. Salamat, inay. Magtutulungan tayo para malampasan ang lahat ng pagsubok na darating sa atin. Ang aming lupang sinasaka nga ang kinuha ni Mang Roberto. Bukod doon ay may utang pa daw kami kaya naman napilitan na lang ako na tumigil sa pag-aaral at naghanap ng trabaho. Pero dahil hindi pa nga ako nakatapos ay nahirapan akong humanap ng trabaho hanggang sa matanggap akong tindera ng bigas sa palengke. Pero si Mang Roberto ay patuloy ang pagpapakita ng kasakiman. Gusto niya talagang ako ang ipangbayad ni inay sa natitira pa daw na utang. Pupunta muna ako sa mga ilang Mga ilang araw siguro ako doon, anak. Kaya mo na ba ang sarili mo? Sige po, inay. Mas mabuti nga na magbakasyon muna kayo kina inang. Para kahit paano ay matahimik naman ang isip nyo. Huwag niyo na po ako masyadong isipin dahil dalaga na ako. Kaya ko na ang aking sarili. Sige, anak. Ilang araw lang naman akong mananatili roon. Pag uwi mo sa gabi, isasara mong mabuti ang pintuan at bintana bago ka matulog, Opo, inay. Kinabukasan nga ay umalis na si inay para pumunta sa mga lola ko na nasa Urdaneta, Pangasinan. Ako naman ay pumasok na sa aking trabaho sa tindahan ng bigas. Nang dumating ako at buksan na ang kasamahan kong tindera ang tindahan ay nagulat kami na marami na pala ang naroon na bibili ng bigas. Naghihintay lang na ako ay dumating. Isa na roon si Mang Octavio. Mabuti naman at dumating ka na, Gina. Kanina pa ako naghihintay Ganun po ba? Ano po bang kailangan nyo? Taghintay pa kayo ng matagal? Nainip tuloy kayo? Hindi naman ako maiinip. Lalo na kung ikaw ang hinihintay ko. Kahit matagal, okay lang. Sige po. Bibili po ba kayo ng bigas? Oo, bigyan mo ako ng 5. 5 kilo po ba? Sige po, sandali at maglalagay lang ako sa plastic. 5 sako ang bibilhin ko. Ipadala mo sa bahay ko. 5 sako po ba? Sige po, magandang buwan naman iyan para sa araw na to.
Mas maganda ang araw ko kasi nakita kita. Tsaka, pwede ba huwag mo naman akong pinupupo? Bata pa naman ako eh. Oh, eto ang bayad para sa 5 sako. Yung sukli, paghatian nyo na ng kasama mo. Tuwang-tuwa ang kasamahan kong tindera nang marinig ang sinabi ni Octavio. Nakita ko din ang matamis ng ngiti ni Octavio habang nakatingin sa akin. Napilitan naman akong ngumiti dahil customer namin siya. Si Octavio ay kilala sa lugar namin na nakakaangat sa buhay. Malaki ang lupaing pag-aari nito. Mayroon siyang mga inupahang magsasaka para taniman at alagaan ang mga palayan. Biyudo si Octavio at halos kasing edad niya ang itay ko, 55 years old. Sige po, pagdating ng driver at pahinante ay ipapadeliver ko na ang bigas sa bahay niyo. Oh, hayaan ka na naman. Sabi ko, wag mo na akong pinupo kasi hindi pa naman ako katandaan. Malakas pa ko at naghahanap nga ng magiging asawa. Ha? Sige. Nasanay lang kasi ako na maging magalang sa mga nakakatanda sa akin. Magsasalita pa sana si Octavio ng isang lalaki ang dumating na halos kasing edad ko lang din. Bibili din siya ng bigas kaya siya naman ang hinarap ko pero si Octavio ay nanatiling naroon. Matapos na maibigay ko ang bigas na binili ng lalaki ay nagpakilala yon. Siya si Ernesto. Ilang araw na raw niya akong nakikita sa pwesto namin pero ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob para lumapit at makipagkilala. Kaya naman napatawa ako. Palabiro kasi si Ernesto kaya napapatawa ako. Aalis na ako, Gina. Hintayin ko na lang yung bigas, ha? Sige po, ipapadala ko agad kapag dumating yung driver at pahinante. Utoy, iyang binili mong bigas, iuwi mo na nang maisaing na. Ang dami po pang kwento kay Gina eh. Nakakaistorbo ka sa nagtatrabaho. Okay lang naman. Customer naman eh. Kaya pwede makipagkwentuhan sandali. Sa sinabi ko ay parang lalong nainis si Octavio. Tinapik niya sa balikat si Ernesto. Bahagyang pinisil bago tuluyang umalis. Hindi naman nakakibo si Ernesto kasi nakita niya na nagagalit si Octavio pero wala naman siyang ibang ginawa kung hindi ang makipagkilala kay Gina. Napapatawa naman ang mga kasama kong tindera na sinabing naistorbo ni Ernesto ang diskarte ni Octavio. Mabilis na lumipas ang maghapon. 7:00 na ng gabi nang magsarado ang tindahan kaya naman pauwi na ako nang muli kong makita si Ernesto at nagmagandang loob na ihahatid daw ako sa amin. Dahil gabi na ay pumayag naman ako. Nang makarating na kami sa aming bahay at nakapasok na ako ay biglang may malaking aso na dumating at humarang sa aming pintuan upang hindi na makapasok si Ernesto. Parang galit yun na hinarap si Ernesto. Ernesto, mag-ingat ka. Mabuti na lang at napatan ako sa lugar na ito. Gutom na gutom pa naman ako. Ernesto! Tumakbo ka na! Iiwanan mo ba ang babaeng ito o ipauubayan mo na lang siya sa akin? Gutom na gutom pa naman ako. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Bakit ngayon pa may dumating na gabunan dito? Mas maganda pa kung kainin ko na kayong dalawa pero uunahin na kita, lalaki. Hinarap ng gabunan si Ernesto at ng pagkakataon namang yun ay nakakuha na ng pamalo si Ernesto na isang kahoy kaya nang lumapit sa kanyang gabunan ay pinalo niya ito. Pero sinalo lang ng gabunan ang pamalo ni Ernesto at kinagat iyon hanggang sa maputol ng matatalas na pangil ng gabunan. Tapos ay binuhat si Ernesto at inihagis. Kaya naman sa takot ni Ernesto na makagat ng halimaw ay kumaripas na ito ng takbo. Nang makita ko yun, kaagad kong isinara ang pintuan at bintana ng bahay. Kinuha ko ang karit ni Itay at nagsiksik ako sa isang sulok ng aming salas dahil alam kong nasa labas ang gabunan. Duwag naman pala ang maliligo mo. Ayun, kung maripas na ng takbo kahit alam niya na delikadong buhay mo, iniiwang ka na niya. Kaya ngayon,
Aking ka na. Babantayan kita buong magdamag. Hindi ka makakatakas sa akin. Nasaan ka na ba? Naku po, ang walang hiya talagang hindi umalis. Bakit naman kasi ngayon pa umalis si inay? Ano na ba ang aking gagawin? Pero, hindi ka dapat matakot, Gina. Tama, wala kang aasahan kung hindi ang sarili mo. Kaya dapat maging matapang ka kung hindi. Mamamatay ka. Sabi ni Itay, kapag nasa kagipitan ako, kailangan kong magtiwala sa aking sarili. Para akong baliw na bumubulong at kinakausap ang aking sarili para palakasin ang aking loob, lalo na nga at alam kong nasa labas ng aming bahay ang gabunan at inaabangan lang ang aking paglabas hanggang sa marinig ko ang kaluskus sa aming pintuan na parang kinakalmot ng matutulis na kuko ng gabunan. Tapos ay lumipat siya sa bintana at sa maliit na siwang ay ipinasok ang kamay niya na may matutulis na kuko at mahahabang balahibo na kulay itim. Kahit natatakot ako, tinaga ko siya ng karit. Lumayas ka dito! Kampon ka ng Diablo! Aray ko, walang niya ka. Nasugatan mo ako. Aha! Tinatablan ka pala ng karit, ha? Sige, halika dito. Pumasok ka para tagpasin ko yung leeg mo. Matalas pala ang karit na ito. Kaya pala paboritong dalhin ni Itay. Sige, pasok ka pa! Hangal ka talaga. Talagang ginagalit mo ako. Muling ipinasok ng gabunan ng kanyang kamay para alisin ang lock ng aming bintana dahil yun lang talaga ang tanging daan para makapasok ng madali sa aming bahay. Konkreto na kasi ang aming dingding. Yero ang bubungan at ang pintuan namin ay gawa sa makapal na kahoy kaya ang bintana ang talagang pinuntirya ng gabunan. Kaya nang muling ipinasok ng gabunan ng kanyang kamay, ilang beses ko yung tinaga kaya naputol yun nang mapaatras ang gabunan at masilip ang hawak kong karit. Walang niya ka. Yari pala sa pilak ang karit mo. Kaya pala nagawa mo akong masugatan. Lalo mo lang akong ginagalit. Pinutol mong kamay ko! Oo, tama ka. Kagamitan ito ng aking Itay. Ngayon ay alam ko na. Kaya pala palagi niya itong dala. Panlaban pala sa mga katulad mo. Pero naalala ko, mayroon din palang panlaban ng inay ko. Sandali lang. Kahit takot ako ay kinuha ko ang naputol niyang kamay at inihagis sa labas ng bahay tapos ay nagmamadali akong tumakbo sa kwarto ni inay kung saan nakita ko ang arinola niya na puno pa ng ihi. Nakalimutan kong itapon sa banyo kaya 2 araw na yun doon. Kaagad kong kinuha ang arenola tapos ay sinilip ko ang gabunan na nasa tapat pa din ng bintana at iniinda ang sugatang kamay. Kaagad kong binuksan ang bintana at isinaboy ang ihi sa gabunan. Ang pangi! Walang niya ka! Bastos! Oh, ano lasa? Ang alat, diba? Yan naman ang panlaban ng aking inay. Mas malupit. Dahil sa ginawa mo, hindi kita mapapatawad ngayon. Galit na talaga ako. Nagkamali ako ng iniisip. Akala ko kapag ginawa kong labanan siya at masugatan ay aalis na siya. Hindi pala. Lalo siyang nagalit. Binalya niya ang bintana ng aming bahay na halos mawasak na, kaya napaatras ako habang hawak pa din ng mahigpit ang karit. Hanggang sa masira ang kabilang bahagi ng aming bintana dahil ilang ulit iyong binalya ng gabunan. Nang mawasak yun at handa na akong pasukin ng gabunan, ay isa pang gabunan ng dumating. Paano yan? 2 na kaming kakain sa puso at tatay mo. Mga walang hiya kayo. Mga kampon kayo ng Diablo. Sige, pumasok kayo para tagpasin ko kayo nitong karit. Sige, pasok! Talagang papasukin na kita dyan. Kanina pa ako nagugutom. Pinahihirapan mo ako. Pero nang papasukin na ako ng gabunan na aking nasugatan ay hinatak sa palabas ng kadarating lang na gabunan. Silang 2 ang nag-away. Habang nag-aaway sila, inaayos ko naman ang nawasak naming bintana. Nakita ko na higit na mas malakas ang huling gabunan na dumating.
Nakagat niya at nasugatan ng malubhang kalaban kaya naman nanghihina na tumakas ang unang gabunan. Kaagad kong isinara ang bintana ng bahay. Nakiramdam ako tapos ay muling sumilip kung saan nakita ko na nakatayo lang sa malayo ang gabunan. Nakatingin sa akin at di nagtagal ay umalis na iyon. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Kaya nang umuwi si inay makalipas ang ilang araw. Inay! Inay ko! Mabuti naman at umuwi ka na. Akala ko hindi na tayo magkikita pang muli. Akala ko talaga katapusan ko na. Bakit ka umiiyak? Ano ba nangyari? Akala ko ba ay okay lang sa iyo na maiwanan kita? Kasi inay, habang wala kayo, ang dami nang nangyari. Muntik na akong mamatay. Muntik na akong mabiktima ng gabunan. Ang ibig mong sabihin, sinalakay ka ng gabunan. Oo, inay. Mabuti na lang at nakuha ko iyong karit ni Itay. Naputol ko ang kamay ng gabunan, kaya lalo iyong nagalit. Pero isang gabunan pa ang dumating at silang nag-away. Kung ganun, ay makilala din natin ang gabunan na iyon, Gina. Dahil ang sinumang gabunan na masugatan ng sandatang yari sa pilak ay hindi nagagaling pa. Kaya kapag nangyari yun, manda siya sa akin. Pagbabayarin ko siya ng mahal sa ginawa niyang pagtatangka sa buhay mo. Mabuti na nga lang, inay. Nakuha ko iyong arinola mo na puno ng ihi. Isinaboy ko sa kanya. Ayun, galit na galit kasi ang panghi daw. E paano nga kasi 2 araw na yun dun sa kwarto niyo? Sa sinabi kong yun ay napatawa na si inay. Parang nawala ang galit sa kanyang mukha na nakita ko kanina. Kaya naman nang makapagpahinga si inay, sinabi niya na ihahatid niya ako sa palengke sa aking pinapasukan na tindahan ng bigas para makasiguro siya na makakarating ako ng maayos doon. Habang naglalakad kami ni inay, nasalubong namin si Aling Salome. Kaagad na tumaas ang kilay ni Aling Salome nang makita kami. Paano nga ay mayroon din kaming utang sa kanya, pero kung tutuusin, bayad na sana yun. Naibalik na namin ang kapital ng pera niya pero yung natitira na tubo ay pinatubuan pa ulit. Kaya muling nangako si inay na kapag nagkapera, babayaran si Aling Salome. Inay, napansin niyo ba? May benda ang kamay ni Aling Salome. Parang naputol ang kamay niya. Oo nga eh. Teka, hindi kaya. Tama! Pareho tayo nang iniisip, inay. Si Aling Salome ang gabunan na nagtangka sa buhay ko. Napakasama niya. Sinumantala niya na wala ako. Dahil sa ginawa niya, hindi ko na siya babayaran. Kapag naningil siya, sasabihin ko sa kanya ang ginawa niya sa iyo at sasabihin ko din sa kanya na ipapaalam ko sa mga tao ang lihim niya. Tama kayo, inay. Para taong baryo na ang humusga sa kanya. Tama ka, anak. Ang mga kagaya ni Salome dapat mawala. Sigurado kong siya din ang gabunan na gusto pang biktimahin ang itay mo kahit nasa kabaong na. Oo nga, inay. Nabigo siya sa pagkain kay itay dahil sa akin. Kaya inis na inis siya na binalikan ako. Makalipas ang ilang pang sandali ay nakarating na kami sa palengke. Nagpunta na ako sa tindahan ng bigas na kabubukas pa lang din at kagaya ng dati. Nang makita ako na naroon na ay ang dami na agad pumila para bumili. Kaya naman tuwang-tuwa ang may-ari ng bigasan. Nakita din iyon ni inay, kaya naman sa halip na umuwi siya ay tumambay muna siya doon at pinanood ang mga naroon na bumibili ng bigas sa akin. Nakipagkwentuhan din si inay sa amo kong babae. Naririnig din niya ang mga biro at matatamis na salita ng mga lalaking bumibili ng bigas. Tapos ay lumapit siya sa akin. Para kang artista na pinipilahan dito ah. Lahat ay magagaling magsalita. Mga bolero ang mga yan kaya wag na wag kang maniniwala kaagad. Sana ay maging matalino ka, anak. Huwag kayong mag-alala sa bagay na iyan, inay.
Nakikisama lang po ako sa kanila kasi mga customer sila. Alam ko naman po iyon. Ang sa akin ay paalala lang ha. Sige, ako'y uuwi na. Maghahanda ako ng pagkain para mamaya pag uwi mo, may makakain ka. Sige po, inay. Mag-iingat po kayo. Nang makaalis na si inay ay hinarap ko na ang mga taong naroon na bumibili ng bigas. Mabilis na lumipas ang oras. Maaga kaming nagsara ng araw na yon kaya naman 5:00 pa lang ng hapon ay naglalakad na ako pauwi sa aming bahay. Napadaan ako sa bahay ni Aling Salome kung saan nakita ko na maraming tao na naroon sa paligid ng bahay ni Aling Salome. Nakita ko na naroon din si nanay. Inay, anong meron dito? Si Aling Salome kanina pa sumisigaw at nagwawala. Parang nasisiraan na yata ng bait. Ayun o, tignan mo, papalabas na ng bahay niya. Panay ang sigaw. Oo nga po, parang inaatake siya ng mga kulisap. Ayun po, ang dami. Iba-ibang klase ng kulisap ang kumakagat sa kanya. Kaya sigaw siya ng sigaw. Tignan niyo, inay. Oo, kanina ko pa iyan nakikita. Kinakagat siya ng mga iyan kaya galit na galit siya. Di naglaon sa sobrang galit ni Aling Salome ay napilitan itong magpalit ng anyo. Huli na nang mapansin ito na maraming tao pala ang naroon sa paligid ng kanyang bakuran. Nasaksihan ng lahat ang pagiging gabunan ni Aling Salome. Kaya naman galit na lumapit sa bakod na yari sa kawayan si inay. Walang hiya ka talaga, Salome! Ikaw pala ang gabunan na namemerwisyo dito sa atin. Muntik mo nang kainin ng asawa ko. Pati ang anak ko ay gusto mong biktimahin. Nang makita kami ni Aling Salome ay bumakas ang galit sa mukha niya. Ngayon ay hindi na pinansin ng mga kumakagat na kulisap sa buong katawan. Sinugod niya kami pero ang mga kalalakihang naroon ay nakakuha na ng pamalo at panggapos. Pinagtulungan nilang hulihin at gapusin si Aling Salome na nasa anyong gabunan. Sabi kasi ng isa sa mga naroon ay magagamot pa si Aling Salome. Pero ang mga kulisap ay nagpatuloy sa pagsalakay kay Aling Salome dahil mas marami pang bubuyog, putakti, hantik, lamok, alupihan at iba pa ang dumating at kinain si Aling Salome. Ang iba ay pumasok sa bibig, ilong, tenga at mata ni Aling Salome. At dahil nakagapos siya, wala siyang kalaban-laban. Ilang sandali pa, namatay si Aling Salome. Nag-alisa na mga kulisap, inay. Parang pinatay lang nila si Aling Salome tapos iniwanan na. Hindi na niya kinaya ang hirap. Tignan mo, naukit ang mga mata niya. Naubos ang ilong at tiyak pati ang utak niya ay ubos na din. Kinain ng mga insekto. Pinagbayaran lang niya mga kasalanan ginawa niya. Pero at least, hindi tayo naging dahilan ng kamatayan niya. Kaya malinis pa din ang ating konsensya. Oo naman. Halika na. Umuwi na tayo at nang makakain na ng hapunan. Ang mahalaga ay mapapanatag na tayo kasi wala na ang gabunan. Katulad namin ay nag-alisa na din doon ang mga taong nakasaksi sa nangyari. Iba-iba ang reaksyon ng lahat. May nagagalit, mayroong natutuwa. Nagagalit sila dahil huli na nang malaman nila kung sino ang salot. Natutuwa dahil sa wakas ay makakatulog na ng mahimbing kasi patay na ang salot. Pero ang pinagtataka ng lahat ay ang mga mababangis na kulisap na sumalakay kay Aling Salome kung saan galing ang mga yon. Halos magdilim kasi ang langit nang magsama-samang lumipad palayo ang mga kulisap. Nandito pala kayo, Gina. Anong nangyari? Bakit maraming tao dito? Opo. Si Aling Salome kasi, isa palang gabunan. Dapat siyang mapigilan. Delikado kung patuloy siyang makapaminsala. Patay na po si Aling Salome. Hayun po, inaayos na ng mga kamag-anak nila. Teka po, bakit napunta kayo dito? Papahapon na.
Dinalaw ko si paring Roberto. May sakit eh. Nagulat nga ako kahapon lang, masigla siya. Pero ngayon, hindi na makabangon. Hinang-hina daw ang katawan. Marami naman po siyang pera. Marami siyang pangpagamot. Malakas siyang magpatubos sa mga may utang sa kanya kaya baka kaya niyang bayaran kahit ang pinakamagaling na doktor. Gina, tigilan mo yan. Masyadong matabil ang bibig mo. Opo, inay. Pasensya na po. Pasensya ka na sa aking anak, Octavio. Medyo matabil ang dila. Okay lang yan, Madel. Pues siya nga pala. Papauwi na ba kayo? Ihatid ko na kayo. Dala ko naman ang owner type jeep ko eh. Nako, wag na po. Malapit na naman ang bahay namin. Kaya na naming maglakad. Siya nga naman, Octavio. Sanay naman kami maglakad. O sige, kung ayaw nyo pwede ba akong mamasyal sa inyo, Madel? Magdadala ako ng regalo para sa inyo. Hindi ka agad nakakibo si inay. Parang nataranta siya at parang umurong ang kanyang tila. Napatingin siya sa akin. Pero nangislap ang kanyang mga mata at parang bahagya siyang kinilig. Bahagya na akong dinikitan at bahagyang siniko sabay bulong sa akin habang ang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Octavio. Anak, mukhang interesado sa akin ang matandang ito. Siguradong alam niya na wala na ang itay mo kaya nagpapasaring na kaagad. Mukhang ganoon nga, inay. Kasi nung isang araw din ang daming bigas na binili sa amin. Mukhang nagpapalakas din sa akin. Ngayon ko naisip na kayo pala ang target. Madel, pwede ba akong pumasyal sa inyo? Kung papayag ka? Ha? Kamamatay lang kasi ng aking asawa. Pangit naman kung makikita ka ng mga kapitbahay ko na nagpupunta sa amin. Baka pwede sa babang luksa na lang niya. Sige, payag ako. Basta Madel, kapag kailangan nyo ang tulong ko, magpasabi ka lang. Salamat. Matapos yun ay tumalikod na si Mang Octavio. Sumakay na sa kanyang owner at umalis. Nang mapadaan sa tapat namin ay ngumiti siya ng matamis kaya naman napangiti na rin si inay. Muli ay nakita kong nangislap ang mga mata ni inay at para siyang kinilig sa mga ngiti ni Mang Octavio. Inay ha? Kamamatay lang ni itay kung may kiringking ka na. Uy anak, bastos talaga yung dila mo. Siyempre, hindi ko naman basta makakalimutan ng itay mo kasi naging mabuti siyang asawa. Pero kasi wala na siya at kailangan mong makatapos ng pag-aaral. Kailangan nating mabuhay. Nagkataon na, may asim pa pala ako kaya, ayan si Octavio. Siya ang magbibigay ng pangarap kong maginhawang buhay. Inay, salamat po. Kasi puro pa rin ang kapakanan ko ang nasa isip niyo. At magandang buhay para sa akin ang pangarap niyo. Dalawa na lang tayong magkasama, anak. Kailangan maging matatag tayo. Kailangan nating lumaban sa malupit na takbo ng buhay. Lahat gagawin ko. Maprotektahan ka lang. Inakbayan na ako ni inay tapos ay naglakad na kami pauwi. Nang makarating kami sa bahay ay sabay na kaming kumain ni inay. Matapos nyon ay nagkulong na siya sa kanyang kwarto. Kaya naman nagpunta na rin ako sa aking kwarto at nahiga sa papag na naroon. Talagang napagod ako sa ilang araw na nakaraan. Idagdag pa ang puyat, kaya naman di nagtagal, nakatulog na ako. Kinabukasan pumasok ako na maaga. Hindi na ako nagpatid kay inay kasi wala nang dapat ipangamba. Nakita ko ulit si Mang Roberto na nagpapainit sa sikat ng araw habang inaalalayan ng asawa. Sobra ang ipinayat ni Mang Roberto. Parang sobrang hina na din ng katawan nito. Nangangatog ang tuhod sa paglalakad. Nakailang hakbang lang at ito ay natumba. Dahan-dahan itong bumangon nang makita ako. Naupo sa upuang ibinigay ng asawa nito. Nang makita ako ni Mang Roberto parang nahiya siya at di makatingin sa akin dahil sa kanyang kalagayan. Tapos ay isang tricycle ang dumaan. Oh, palengke. Sakay ka ba, miss? Sige, sasakay ako. Mang Roberto, mukhang ang laki ng ibinagsak ng katawan mo ah.
Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Hingal na hingal si Mang Roberto. Hindi na niya magawang magsalita. Parang kahit ang dila niya ay umatras na. Palagi niyang hawak ang sikmura. Bakas sa kanyang mukha na sumasakit yun. Parang hirap na hirap si Mang Roberto hanggang mapaubo siya kung saan ay sumuka siya ng dugo. Napakaraming dugo kaya naman nataranta na ang asawa ni Mang Roberto. Delikado na po ang lagay ni Mang Roberto. Mabuti pa dalhin niyo na po sa doktor para matingnan. Oo nga po. Isakay niyo na po dito sa tricycle. Dito na kayo sa loob at ako naman sa likuran ng driver. Okay lang ba sa'yo, miss? Oo, ayos lang sa akin. Delikado na ang lagay niya. Dapat sa doktor na siya dalhin. Bumaba nga ako ng tricycle at lumipat sa likuran ng driver. Ang pagkakataong ito ay parang nawala ang galit ko kay Mang Roberto. Napalitan ng pagkaawa sa kanyang kalagayan ngayon. Sinabi ko na din sa tricycle driver na idiretso muna sa ospital bago ako idaan sa palengke dahil nakikita ko na panay ang pagsuka ni Mang Roberto ng dugo at ang dugong isinusuka niya ay mayroong mga buhay na uod at bulate kasama na ang matatabang linta na parabang ito ang sumira sa loob ng katawan ni Mang Roberto. Matapos ihatid sa ospital si Mang Roberto ay inihatid na ako sa palengke ni Riden. Miss, pasensya ka na ha. Nakapamasyal ka pa tuloy bago ka nakarating dito. Ayos lang yun. Kawawa naman kasi si Mang Roberto eh. Sana lang makaligtas pa siya. Ano kayang sakit ang dumapo sa kanya? Hindi ko alam kung anong klaseng sakit yon. May mga uod sa sinusukan niyang dugo. Nagtataka ang mga doktor kasi pati linta isinuka niya. Nakakatakot naman palang nangyari sa kanya. Oh, etong bayad ko. Naku, huwag na. Nalate ka ng dahil sa akin, kaya okay lang yun, miss. Huwag ka nang magbayad. Ako nga pala si Reden. Talaga? Hindi mo na ako pagbabayarin? Hindi ka nagbibiro? Oo, huwag ka nang magbayad. Malaman ko lang ang pangalan mo okay na sa akin. Gina. Gina ang aking pangalan. Ganda ng pangalan mo, Gina. Kasing ganda mo. Sige, alis na ako. Bebiyahe muna ako. Sana hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Sige, ingat. Salamat ulit ha. Ngumiti ng matamis si Riden sabay kamot sa kanyang ulo. Tapos ay sumakay na siya sa tricycle at umalis. Tinanaw ko pa siya habang papalayo dahil sa totoo lang ay parang kakaiba si Riden. Kasi ang mga mata niya, napakaganda. Nakakaakit ang mga ngiti niya at napaka-gentleman niya pati sa pananalita. Kaya naisip ko, ang bait siguro niyang tao. Bukod pa doon, magandang kanyang katawan at talagang gwapo siya. Nang hapon na yun ay muli kong nakita si Riden. Gina, sakay ka na. Ihahatid na kita sa inyo. Wag na. Malapit lang naman ang sa amin. Kaya ko naman lakarin yon. Bumiyahe ka na lang para kumita ka pa. Ihahatid na kita sa inyo. Huwag ka nang maglakad. At saka hindi naman kita sisingilin eh. Sa akin naman ang tricycle na ito kaya pwede kong ilibre kahit na sino ang gusto ko. Sabihin na lang natin na doon din ang punta ko. Ganoon ba? Tagaroon ka ba? Oo, doon ako sa gawin ni Mang Roberto. Kumusta na nga pala siya? Ano nang nangyari sa kanya? Patay na siya, Gina. Sabi ng asawa niya pagdating nila sa ospital ay lalong nagsuka ng dugo si Mang Roberto. Tapos mga kulisap, uod at linta ang lumabas sa bibig kasama ng dugo. Hindi rin alam ng doktor kung anong sakit niya tapos, yun na. Tumirik na daw ang mata ni Mang Roberto. Grabe palang hirap ng katawan na inabot niya. Sabi naman ng isang kapitbahay namin ay binarang daw si Mang Roberto. Barang? Ano yun? Para din yung mangkukulam. Kaya lang ang pagkakaiba nila, ang mangkukulam ay gumagamit ng karayom at manika. Samantalang ang mambabarang ay gumagamit ng mga mababangis na insekto, kulisap, mga uod, bulate at linta para patayin ang kanilang biktima. Sa utos ng mambabarang ay sumusunod ang mga yon. Pinapasok nila ang katawan ng biktima at umaatake mula sa loob. Nakakatakot naman pala mambabarang kung ganoon. Kaya pala ganoon ang nakita natin kay Mang Roberto. Talagang nakakatakot. Isipin mo kahit na ang isang gabunan na gaya ni Aling Salome
ay hindi nakaligtas sa galit ng mambabarang. O sige na, sumakay ka na at ihahatid na kita sa inyo para malaman ko din ang bahay mo. Hindi ka talaga taga rito, ano? Kasi lahat halos ng taga roon sa amin, kilala ko eh. Alam nila kung saan ang bahay namin. Kakalipat lang namin doon sa gawin ni na Mang Roberto. Nakabili kami ng bahay doon kaya konti pa lang ang nakikilala ko. Napangiti ako. Naisip ko na kaya pala ngayon ko lang din siya nakita ay hindi naman pala siya talagang taga roon. Bagong lipat lang pala sila sa lugar na yon kaya nang sumakay na ako sa tricycle ay itinuro ko kay Reden ang daan patungo sa aming bahay. Kaya naman nang makarating na kami sa amin, inanyayahan ko siyang pumasok sa loob ng aming bahay para makapagkape naman. Kaagad namang sumang-ayon si Reden at nakaharap niya ang aking inay. Magandang araw po. Magandang araw naman. Gina, sino ba itong kasama mo? Si Reden po, inay. Kaibigan ko. Mukhang hindi ka taga rito. Ngayon lang kita nakita. Halos lahat ng kabataan dito kilala ko. Lalo na yung mga naging kaklase ni Gina. Tama po kayo. Bagong lipat lang kami malapit dyan kina Mang Roberto. Ilang linggo pa lamang po mula nung makabili kami ng bahay dyan. Yung tricycle na yon. Sa iyo ba yon? Opo. Kaya kung kailangan niyo po ng service papunta sa palengke o kahit saan, pwede po ako. Ganun ba? Ang mga magulang mo, ano ang trabaho nila? Ang tatay ko po driver ng bulldozer sa isang kumpanya na konektado ng gobyerno kaya mga kalsada at irigasyon at mga tulay ang ginagawa nila. Ang nanay ko naman po ay isang teacher. Ikaw, hindi ka na ba nag-aaral? Gusto mo ba na habang buhay ka na lang tricycle driver? Nag-aaral pa po ako. Sem break lang po kaya habang nagbabakasyon ay namamasada ako ng tricycle. Inay talaga. Daig pang investigador kung makapagtanong. Abay wala namang masama sa tinatanong ko. Hindi naman masamang magtanong at alamin ko kung anong klaseng tao ang mga nagiging kaibigan ng anak ko. Hindi ba, Reden? Opo, wala pong problema sa akin. Nakita ko na namumula si Reden na talatang kinakabahan habang kinakausap ni inay. Pero makalipas naman ang ilang sandali at matapos malaman ni inay ang mga gusto niyang malaman, ipinaghanda niya ng kape at tinapay si Reden. Hindi pa kami nagsisimulang kumain ay nakita ko na may pumaradang owner-type jeep sa kalsada sa tapat ng aming bahay. Inay, si Mang Octavio dumating. Si Octavio nga ba? Opo, at ang daming dalang regalo. Ayun papunta na dito. Nako, sandali. Bakit naman kasi hindi nagpapasabi? Bigla na lang dadating. Natataranta tuloy ako. Ayan ka na naman, inay. Huwag ka naman masyadong pahalata. Relax ka lang. Medyo pakipot ng konti sa manliligaw mo. Ha? Manliligaw niyo po yung papalapit dito? Naku, tipong mapera . Oo, mapera talaga iyang si Octavio. Mabilis na inayos ni inay ang kanyang sarili. Panay ang sipat niya sa salamin na nakasabit sa dingding. Inayos pati ang suot niyang damit. Ilang sandali nga ay nakalapit na sa aming pintuan si Mang Octavio. Napangiti ito nang makita kami ni inay. Kaagad na iniabot ang dalawang malalaking plastik ng pasalubong. Madel, para sa inyo ni Gina. Salamat, Octavio. Tuloy ka. May bisita pala kayo. Kaibigan ko po, si Reden. Kumusta po kayo? Parang hindi ka taga rito, Reden. Hindi nga po. Bagong lipat lang po kami doon banda kina Mang Roberto. Ilang linggo pa lang kami dyan. Kaya pala. Ngayon lang kita nakita . Kilala ko si Roberto. Kumpare ko yon. Ganun po ba? Bakit hindi niyo po alam na patay na po si Mang Roberto? Sa tricycle ko po siya sinakay nung sinugod sa ospital. Ay, ganun talaga ang buhay. Pag oras mo na. Kapag masaya ka, sulitin mo na yung mga sandaling yon. Tama ka dyan, Octavio. Gusto mo ba ng kape? Sige, kung pwede. May dala akong tinapay dyan at saka palaman. Pansit at manok para sa atin. Napangiti si inay tapos ay tumayo siya at nagtungo sa kusina. Sinundan ko naman siya doon para tulungang ihanda ang mga pagkain na dala ni Mang Octavio.
pansit, tinapay at isang buong litsong manok. Nakita ko ang kasiyahan sa mukha ni inay habang nagtitimpla ng kape. Sabi pa niya hindi niya akalaing sa edad niyang 50 at biyuda na, meron pang magkaka-interes sa kanya at isang mayamang tao pa. Kaya naman matapos na ihanda ang pagkain, bumalik na kami sa salas. Pero nagulat ako nang makitang wala na si Riden. Nasaan na po si Reden? Umalis na. May gagawin pa daw siyang importanteng bagay. Ako na lang daw magsabi sa'yo na umalis na siya. Pambihira naman siya. Hindi man lang nagpaalam. Hindi man lang hinintay na makabalik kami dito. Nagmamadaling umalis eh. Sabi ko nga magpaalam sa'yo. Sabi ako na lang ang magsabi na alis na siya. Hayaan mo na, Gina. Baka naman kasi importante talaga. O siya, sige. Kumain na tayo. Pinagsaluhan nga naming tatlo ang mga pagkaing dala ni Mang Octavio. Masayang masaya kaming tatlo habang kumakain. At matapos yun ay nagpaalam na din si Mang Octavio. Pero nangako na madalas siyang papasyal sa amin. Pinayagan naman siya ni inay. Nang sumunod na araw ay naglakad ulit ako patungo sa palengke kung saan ako pumapasok. Panay ang tingin ko sa mga tricycle na dumaraan. Iniisip na daraan si Riden, pero nakarating na ako sa palengke ay hindi ko siya nakita. Ewan ko pero parang hinahanap-hanap ko si Riden. Good morning. Magandang umaga din po. Bibili po ba kayo ng bigas? Oo, magpa-deliver ka sa amin ng 5 kaban. At sa inyo, yung 1 kaban na bigas. Sa amin po yung 1 kaban? Oo, naroon naman ang inay mo, hindi ba? Matatanggap niya yon. Opo. Sige po. Oh, eto ang bayad. 3,000 yan. Sobra-sobra po ito. Sa iyo na ang sobra para may panggastos ka. Tsak na meron kang mga gustong bilhin. Ayan ang pera, bumili ka ng gusto mo. At huwag ka nang tumanggi, ha? Salamat po. Matapos na iabot sa akin ni Mang Octavio ang pera, umalis na siya. Ibinigay ko naman sa may-ari ang bayad ng 6 na kaban ng bigas at ang sobra ay sa akin napunta. Nang dumating ang driver at ang pahinanti ay ipinadeliver ko na ang bigas ni Octavio at ang bigas para sa amin. Kaya nang hapong yun, pagkatapos ko sa trabaho ay naghanap ako ng damit sa palengke. Noon ko muling nakita ang isa kong manliligaw na si Ernesto. Magaling na ang sugat niya sa braso na likha ng gabunan na si Aling Salome. Muli ay nanuyo si Ernesto. Inihatid ako sa amin. Wala na si Ernesto nang muling dumalaw si Octavio. Magandang gabi, Gina. Magandang gabi po. Tuloy po kayo. Salamat. Sandali po at tatawagin ko ang inay. Nasa kwarto po nagpapahinga lang. Pag na, Gina, ikaw naman talaga ang dahilan kaya ako dumalaw dito. Gusto kitang maging asawa. Ako po? Akala ko po ang inay ang nililigawan niyo kaya palagi kayong narito. Ikaw ang gusto kong ligawan, hindi ang inay mo. Nanunuyo ako sa kanya para ibigay niya ang basbas para maligawan kita. Totoo bang narinig ko, Octavio? Kung ganoon ay mali pala ang lahat ng nakita ko. Ang anak ko pala ang punteriya mo. Oh, Madel, gusto kong maging asawa si Gina. Handa akong ibigay sa kanya lahat na karangyaan. Yung buhay na pinapangarap mo para sa anak mo ay magagawa kong tuparin yon. Mang Octavio, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa inyo, wala kayong aasahan sa akin kasi parang tatay ko na kayo. Gina, huwag kang maging tanga. Sa hirap ng buhay nyo ngayon, ako lang ang pag-asa ninyo. Aasenso kayo ng inay mo. Magiging masaya kayo. Pasensya na po, pero hindi perang basihan para maging masaya. Lahat ng ibinigay nyo, ibabalik naming mag-ina. Hindi ako papayag sa gusto nyo. Ang inay ko, masayang masaya siya sa pag-aakala na siya ang nililigawan nyo. Nagkamali pala kami. Ibinalik ko ang pera ni Mang Octavio tapos ay pumasok ako sa aking kwarto. Pero naririnig ko ang usapan nila ni inay. Kaya hindi ko mapigilan ang aking sarili
na muli silang silipin. Patuloy na nagpapaliwanag si Mang Octavio. Tahimik namang nag-iisip si inay na parabang pinag-iisipang mabuti ang mga sinasabi ni Mang Octavio. At makalipas ang mahabang oras, umalis na si Mang Octavio. Nakita kong tahimik si inay habang nakaupo at nakatanaw sa labas dahil nakabukas ang pintuan ng aming bahay. Inay, ayos lang ba kayo? Nagkamali ako ng akala. Hindi pala akong gusto niya. Kung hindi ikaw. Pero ayaw ko naman sa kanya, Nay. Napakatanda na niya para sa akin. Para ko na siyang ama. Matanda na rin ako, anak. Ilang panahon na lang din ang itatagal ng buhay ko. Ang kagaya ni Octavio, ang kailangan natin para mabuhay ng maayos. Kung magiging asawa mo siya, makakatiyak ako na magkakaroon ka ng buhay na pangarap ko. Inay, huwag niyong sabihin na nasilaw kayo sa mga bagay na sinabi ng matandang iyon. Hindi niyo nga ako ibinigay kay Mang Roberto. Ngayon ay parang gusto niyo kong isubo kay Octavio. Dahil magkaiba sila. Si Roberto ay gusto ka lang tikman. Pambayad utang. Pero si Octavio, nag-aalok ng kasal. Kapag naging asawa ka niya, magiging mayaman ka. Maiaahon mo na ako sa kahirapan. Ayaw ko, inay. Hindi ko siya gusto. Parang bigla ay naging iba ang tingin ko kay inay. Parang mas mahalaga na sa kanya ngayon ang pera. Ang karangyaan na iniaalok ni Mang Octavio, kaya puno ng tampo ang aking kalooban nang iwanan ko siya at pumasok ako sa loob ng aking kwarto. Mula noon tuwing dadalaw si Mang Octavio sa amin ay pinagtataguan ko, pero minsan ay napipilitan akong harapin dahil nag-aaway na kami ni inay. Bakit ayaw mong harapin si Octavio? Sinong ipinagmamalaki mo? Iyong binatang naghatid sa iyo kanina? Iyong Ernesto na iyon? Anong mapapala mo sa kanya? Mapapakain ka ba noon ng maayos? Bakit hindi ikaw ang humarap kay Octavio, inay? Total kayo namang dalawa ang nagkakasundo. Kayo na lang ang magsama. Para sa iyong ginagawa ko. Kaya sumunod ka para hindi tayo nag-aaway. Nandoon na siya sa labas. Harapin mo. Ang dami pa naman yan dalang regalo. Kapag ganoong sitwasyon ay napipilitan na akong gawin ang gusto ni inay dahil galit na siya. Pero nawawala ang galit na yon kapag hinarap ko na si Octavio at nakuha ko na ang mga dalang regalo niyon. Tuwang-tuwa si inay habang binubuksan ang mga regalo kapag wala na si Octavio. Pinababayaan ko na lang siya kapag ganoon. Hinahakot niya sa kanyang kwarto ang mga regalong dala ni Octavio dahil baliwala naman sa akin yun. Nang sumunod na araw, inihatid ako sa amin ni Ernesto. Maupo ka muna, Ernesto. Magbibihis lang ako. Sinong bisita mo? Yung tricycle driver ba na si Riden? Nako, hindi po, inay. Hindi na nagpakita si Riden sa akin mula nang mag-abot sila ni Octavio dito. Si Ernesto po ang kasama ko. Mabuti naman. At bumalik ka. Alam mo ba na gusto rin talaga kitang makausap? Ayaw ko kasi na patuloy kang aali-aligid sa aking anak na parang isang aso. Alam mo bang mataas ang pangarap ko para kay Gina? At alam kong hindi mo iyon kayang ibigay. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magpumilit pa. Iwasan mo na ang aking anak dahil kahit kailan ay hindi kita magugustuhan para sa kanya. Inay naman, huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Tama naman ako. Isang kahig, isang tuka na nga tayo, tapos ay mag-aasawa ka pa ng isa ring mahirap na kagaya nito. Kapag ginawa mo yan, kalimutan mo na ako. Hindi na makakibo si Ernesto. Hiyang-hiya siya kay inay. Napipilitan na lang siya na humiti ng pilit sa akin dahil sa mga panghahamak sa kanya ng aking ina. Kaagad siyang nagpaalam sa amin ni inay. Malungkot siyang umalis kaya naman nainis naman ako kay inay. Kaya nagkulong na lang ako sa aking kwarto. Kinabukasan ay nalaman ko na may sakit si Ernesto kaya sinamahan ako ng kaibigan kong tindero sa palengke para dalawin si Ernesto.
Hindi ko inaasahan na muli kong makikita doon sa Reden habang papunta kami kina Ernesto. Gina, bakit nandito ka? Hoy, buhay ka pa pala. Akala ko'y namatay ka na eh. Sobra ka naman. Pasensya ka na ha. Bigla akong umalis nung gabing nasa bahay niyo si Mang Octavio. Sabi kasi niya sa akin na umalis na ako at wag na makigulo sa inyo. Kasi malapit ka na raw niyang pakasalan. Naniwala ka naman. Bakit bigla kang aalis? Pwede mo naman akong kausapin tungkol doon. Saka sa tingin mo, magpapakasal ba ako sa ganoon katanda? Hindi ko alam. Kasi makapangyarihan ng pera. Yung ibang mga babae nga kapag niligawan ng maperang tao. Kahit gaano kalayo ang agwat ng edad ay tatanggapin dahil sa pera. Pwes, wag mo kong ipari sa kanila. Kung ganun eh, mayroon pa pala akong pag-asa na ligawan ka? Ay nako, ewan ko sa'yo, Riden. Ang bagal mo. Parang ang manhid mo. Ang hina ng loob mo. Hindi ka kagaya ni Ernesto na kahit ayaw sa kanya ng inay ko, ay patuloy lang ang panunuyo niya sa akin. Ibig sabihin, nandito ka para puntahan si Ernesto? Sinagot mo na ba siya? Kaibigan ko lang si Ernesto, hoy. Nanliligaw siya pero hindi ko tinatanggap dahil kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Ngayong may sakit siya, nandito lang ako para dumalaw. Kung ganun, samahan na kita. Wag na. Baka kasi para ka na namang kabuti nalulubog lilitaw. Magpapakita ka ngayon tapos biglang mawawala. Hindi ko na uulitin yun, promise. Lalo na ngayong alam ko na wala ka naman palang pagtingin sa matandang yun. Mabuti naman kung ganoon. Sinamahan nga kami ni Reden papunta sa bahay ni na Ernesto kung saan nakita namin ang mga magulang niya na natataranta habang kasamang dumating ang isang matandang lalaki na isa pa lang, albularyo. Nang makita kami ng kanyang ina ay pinapasok kami sa loob ng bahay. Kaya nakita namin kung paano siya gamutin ng matandang albularyo na ayon sa kanya ay hindi ordinaryong sakit ang dumapo kay Ernesto dahil nabarang ito. Mambabarang na naman ang may kagagawan. Kaya pala biglang lumaki ang tiyan niya. Oo nga. Para siyang 9 na buwan ng buntis. Bakit siya binarang? Ano kaya ang kasalanan niya? Baka nakaaway niya. O kaya naman ay mayroon siyang nagawa ng masama na ikinagalit ng mambabarang. Pero mabait naman niyang si Ernesto ah. Sinong gagawa niyan sa kanya? Di nagtagal ay naputol ang pag-uusap namin ni Reden nang marinig naming nagsasagawa ng orasyon ang manggagamot. Hawak ang isang baso ng tubig na bahagyang kumulo habang sinasambit ng matanda ang orasyon. Matapos na maisagawa ang orasyon ay pinainom niya iyon kay Ernesto. Ilang sandali pa ay nakita namin na hindi na maipinta ang mukha ni Ernesto sa sobrang sakit na nararamdaman. Tutop niya ang tiyan niya at di nagtagal, sumuka siya ng sunod-sunod. Bagay na ikinagulat naming lahat. Mga kinakalawang na pako, tornilyo at mga bubog ang laman ng tiyan ni Ernesto. Bakit nagkaroon ng ganyan sa tiyan niya? Ganyan kalupit ang mambabarang na nagalit sa kanya. Nakakatakot talaga ang kalupitan niya. Ernesto, kaya mo yan. Huwag kang susuko. Magpagaling ka. Nandito lang kami ng mga kaibigan mo. Hindi na magawa pang sumagot ni Ernesto. Bahagya lang siyang ngumiti sa akin matapos ay muli siyang sumuka at sa pagkakataong ito naman ay lumot at burak ang isinuka niya na may kasamang mga bulate at linta. Kaya naman gulat na gulat kami sa nakakadiring bagay na isinusuka ni Ernesto. Ayon sa albularyo, malakas ang kapangyarihan ng mambabarang. Hindi niya kayang matanggal ang sumpa ng barang. Ganun pa man ay muli itong nagsagawa ng orasyon hanggang sa sumuko ang albularyo. Manong, baka may magagawa pa kayo para tulungan ang kaibigan namin. Huwag po kayong sumuko. Gina, hindi niya kayang kapangyarihan ng mambabarang. Tingnan mo, lumuhan na ng dugo si Manong. Kung ganoon, pababayaan niyo na lang na ganyan si Ernesto? May tiyuhin ako na albularyo. Magaling siya. Baka matulungan niya si Ernesto. Baka pwede tayong humingi ng tulong sa kanya para matulungan natin si Ernesto. Alis na sana kami ni Reden nang sabihin ng matandang albularyo na huli na ang lahat
Nang tingnan naming muli si Ernesto ay naghahabol na siya ng hininga kung saan parang nasasakal siya. Tumirik ang kanyang mga mata habang nakabuka ang kanyang bibig. Ilang sandali pa, namatay na si Ernesto. At mula sa nakabukas niyang bibig ay naglabasan ng napakaraming gagamba at anay. Parang ginawang lungga ng mga ito ang katawan ni Ernesto at doon nagparami. Napakaraming insekto. Lumayo ka, Gina. Huwag mong hayaan na magapangan ka ng mga yan. Kapag nakapasok sila sa katawan ng tao, iyon ang gagawin nilang lungga. Diyos ko po. Lumabas na tayo. Ang dami nila. Baka tayo naman ang pagbalingan. Pero parang may isip ang mga insekto na tinungo ng lahat ng nakabukas na bintana ng bahay ni na Ernesto. Doon dumaan ang lahat ng insekto, pati ang mga uod at linta ay doon dumaan palabas ng bahay. Nang wala na ang mga insekto ay sakalang nakalapit kay Ernesto ang kanyang mga mahal sa buhay. Awang-awa ako sa kanyang ina na umiiyak at sumisigaw habang yakap ang kanyang bangkay. Naalala ko nung namatay ang aking ama. Masakit yun. Kahit anong gamot siguro ang inumin, hindi agad mawawala ang sakit. Tayo na, Gina. Bumalik na lang tayo sa ibang araw. Napakawalang puso naman ng mambabarang na yon. Siya ang dapat na mamatay at hindi ang mga mabubuting tao na gaya ni Ernesto. Ingatan mo yung pananalita mo, Gina. Baka meron pa siyang alagang insekto na umaaligid dito ay marinig ka. Baka ikaw naman ang pagbalingan ng galit ng mambabarang na yon. Kasi naman kung masasamang tao sana ang binibiktima niya, ayos lang yun. Pero kung katulad na Ernesto, parang nasayang lang ang buhay niya. Kinuha ng malupit na mambabarang. Huwag ka nang umiyak. Talagang minsan, malupit ang kapalaran. Siguro kung may oras pa ay matutulungan siya ng tiwin ko. Kaya lang ay tinapos na agad siya ng mambabarang. Halika na, ihahatid na kita sa inyo. Ayoko pang umuwi. Gusto ko muna magpaabot ng gabi sa labas ng bahay. Para pag uwi ko ay matutulog na lang ako. May problema ba kayo ng inay mo? Malaki ang pinagbago ni inay. Mula nang malaman niyang akong gusto ni Octavio at hindi siya. Nasilaw siya sa karangyaan na iniaalok ni Octavio. Kaya para akong masarap na pagkain na pilit niyang sinusubo kay Octavio. Pero gaya nga ng aking sinabi, hindi ko siya gusto. Bakit ganun? Hindi ba niya naisip na hindi ka magiging masaya sa taong hindi mo naman gusto at hindi mo mahal? Ang future ko ang nasa isip niya. Ang magkaroon ng maganda at marangya na buhay. Pero mali ang paraan. Napabuntong hininga na lang si Riden. Tapos ay inakbayan ako habang patungo kami sa tricycle niya na nakaparada. Kasunod namin ang kaibigan kong tindera din sa palengke. Naramdaman ko ang init ng haplos ni Riden. Gusto ko din naman na may mapaghihingahan ng sama ng aking loob, kaya pinabayaan ko na lang na akbayan niya ako hanggang sa makarating kami sa tricycle. Umalis kami sa lugar na yon. Inihatid muna namin ang kaibigan kong tindera tapos ay namasyal kami ni Reden. Hindi namin namalayang malalim na ang gabi pero ayaw ko pa ring umuwi. Kaya sa parke na malapit lang sa palengke kami tumambay. Bibili ako ng merienda natin. Anong gusto mo? Pepsi o Sarsi? Kahit ano, pareho lang naman sila. Sige, dito ka lang muna ha. Saglit lang ako. Sasama na lang ako sa iyo, Raiden. Ayaw kong maiwanan dito na mag-isa. Wala nang tao dito. Sige, hanap tayo ng tindahan na nakabukas pa. Bili tayo ng makakain. Baka kasi gutom ka na. Magkasabay kaming lumakad ni Reden para maghanap ng tindahan na mabibilhan ng pagkain. Ewan ko pero masaya akong kasama si Reden. Siguro dahil noon pa man ay may lihim na akong paghanga sa kanya. Kaya ngayong alam ko na mahal niya ako ay tatanggapin ko ang pag-ibig niya sakaling magsabi siya sa akin. Siyempre babae ako. Ayoko naman na ako ang maunang magsabi. Pero minsan ay naisip ko din na totoo nga ang kasamihan na action speaks louder than words. Yun ang nakikita ko kay Reden.
Hindi siya nagsasabi ng sweet words pero dinadaan niya sa gawa kung kaya lihim akong kinikilig. Pero ng gabing ito, hindi lang kilig ang naramdaman ko, pati kilabot. Riden, may malaking aso na nakaharang sa daraanan natin. Oo nga, nakita ko. Parang hindi naman siya ordinaryong aso. Hindi kaya... Riden, gabunan yata iyan. Dito ka lang sa likuran ko. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Tama nga ang pang-amoy ko. Dito ko lang kayo sa paligid matatagpuan. Tama rin ang kutob ko. Hindi ka ordinaryong aso. Isa kang gabunan. Kaya kung ayaw mong magkaasakitan tayo, pabayaan mo na kaming makadaan. Hindi ako sangangal para palampasin pa ang isang magandang pagkakataon. Hinahanap ko nga kayo. Tapos ngayong nakita ko na kayo, ay papakawalan ko pa? Isa yung malaking kalokohan. Hindi naman ako papayag na saktan mong babaeng mahal ko. Kahit nasa gitna kami ng panganib ay naramdaman ko ang pagiging romantic ni Reden. Diyos ko naman kung kailan nasa harap kami ng gabunan saka ko maririnig ang mga ganoong salita na halos magpalukso sa puso ko. Pero napapalitan ng takot dahil sa buwisit na gabunan na nasa harapan namin. Kinuha ni Reden mula sa kanyang bewang sa bandang likuran ang mahabang punyal na yari sa pilak. Kaya naman napaatras ang gabunan nang kumislap ang talim niyon dahil sa sikat ng buwan. Sige, halika. Lumapit ka para makita mo ang hinahanap mo. Maraming masasamang nilalang na ang kagaya mong narapatay ng punyal na ito. Dali, lapit ka! Matapang ka, binata. Alam mo ang sandyata na panlaban sa mga tulad ko. Pero hindi ako natatakot sa iyo. Papatayin kita! Gina, huwag kang lalayo sa akin. Oo, Riden. Huwag mo akong iiwanan sa walang hiya na iyan. Galit na sumugod ang gabunan. Magkakasunod na halihaw ang ginawa nito para kalmutin si Reden. Pero naiwasan yun ni Reden. Tapos ay iwinasiwas ni Reden ang punyal. Nasugatan niya sa dibdib ang gabunan pero mababaw lang kaya naman lalong nagalit ang gabunan. Muling dumamba at sa pagkakataong ito nakipag-agawan sa punyal ni Reden hanggang sa mabitawan ni Reden ang punyal tapos ay sinakal siya ng gabunan. Binuhat siya kaya naman hindi na makahinga si Reden dahil sa higpit ng pagkakasakal ng gabunan at nakaangat na sa lupa ang mga paa niya. Kaya nang makita ko yun ay napansin ko ang punyal na nasa di kalayuan. Kinuha ko yun at sinaksak sa likuran ng gabunan pero dahil sa kunat ng balat ng gabunan ay hindi masyadong bumaon ang punyal. Bitiwan mo siya! Walang niya ka! Sinugatan mo ako! Papatayin kita, walang hiya ka! Bitiwan mo si Riden! Muli kong sinaksak ng punyal ang gabunan at muling tinamaan sa tiyan kaya naman ininda na niya yun. Binitiwan na niya si Reden at natutop niya ang sugat sa kanyang tiyan. Napaatras siya. Bumango naman si Reden ang lapitan ko tapos ay nagmamadali kami ni Reden na iniwanan ang gabunan. Sumakay kami sa tricycle niya at umalis na sa lugar na yon. Sa bahay ni Reden kami tumuloy sa takot na muling makasalubong ang gabunan. Nang malaman ng mga magulang ni Reden ang nangyari, doon na nila ako pinatulog. Gina, salamat ah. Iniligtas mo ako. Ipinagtanggol mo din kasi ako sa gabunan, kaya ginawa ko yun. Gina, sasamantalain ko ng pagkakataon. Kung noon na hindi ako nagkalakas ng loob na sabihin sa'yo na mahal kita at gusto kitang maging asawa, ngayon ay sasabihin ko na. Oo, nasabi mo na nga. Mahal din naman kita, Riden. Talaga? Pinatanggap mo ng pagmamahal ko sa'yo? Oo, kaya huwag mong sisirain ang pagtitiwala ko sa'yo, ha? Oo naman, Gina. Salamat sa iyong pagtitiwala. Hintayin mo lang ako. Kapag ako'y nakatapos ng pag-aaral at nakapagtrabaho at nakapag-ipon, papakasalan kita para tanggapin naman ako ng iyong inay. Niyakap ako ni Reden at hinalikan sa labi. Matapos ay masaya na siyang lumabas ng kwarto kaya naman natulog na ako kasi malalim na ang gabi. Kinabukasan na ako inihatid ni Reden sa amin. Galit na galit si inay nang makita kami na magkasama. Nang makalapit ako ay kaagad niya akong sinampal.
Maghapon at magdamag kang nawala. Buong gabi kasama mo ang lalaking ito. Ibinigay mo na ba ang iyong sarili sa kanya? Hindi po, inay. Kahit magdamag akong nakatulog sa kanila, wala pong nangyari sa amin. Anong akala mo sa akin? Tanga? May lalaki ba na hindi magsasamantala kung kasama niyang babaeng gusto niya buong magdamag? Totoo po ang sinabi ni Gina. Iginalang ko po siya at hindi pinakialaman kasi may plano kami na magpapakasal kapag nakatapos na ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho. Mag-iipon po muna kami. Magtatapos ka. Magtatrabaho ka. Mag-iipon ka? Abay, matagal pa iyon, Riden. Hindi ganun ang buhay na pangarap ko para kay Gina. Gagawin ko naman po ang lahat para mapaligaya ko si Gina. Mas mapapaligaya mo siya kung lalayuan mo. Iiwanan mo at kakalimutan. Gawin mo yan para magkaroon siya ng magandang buhay kay Octavio. Inay, si Riden ang mahal ko. Wala akong pagtingin sa matandang yon. Huwag kang tanga, Gina! Huwag mong sayangin ang ganda mo. Hindi na isasaing at nakakain ng lecheng pagmamahal na yan. Ang isipin mo ay ang kinabukasan mo. Ang magandang buhay na maibibigay ni Octavio. Talagang ang laki na ng pinagbago mo, inay. Mula nang mamatay ang itay, nag-iba ka na. Puro na lang karangyaan ang nasa isip mo, lalo na nang malaman mo nung gusto pala ako ni Octavio. Tama ka, anak. Nagbago ako. Yun ay dahil sa kahirapan at sa mga taong nakapaligid sa akin. Naisip ko na kapag marami kang pera, hindi ka magiging kawawa sa mundong ito. Ang kinabukasan nating dalawa ang iniisip ko. Pero ayaw mo naman akong sundin. Hindi ko kayo susuwayin kung tama ang ginagawa niyo. Inay, mas masaya ako kay Riden, kaya sana pabayaan mo na kami. Oo nga po. Handa naman po kaming maghintay ng tamang panahon bago magpakasal. Sisiguraduhin ko rin po na hindi mahihirapan sa piling ko si Gina. Napabuntong hininga lang si inay, tapos ay galit itong tumalikod at iniwanan kami ni Reden sa salas. Kaya naman nagpaalam na si Reden sa akin. Ako naman ay tumuloy na sa aking kwarto nang umalis na si Reden. Nagbihis lang ako at lumabas na ulit ng kwarto para magluto. Napansin ko na nagkulong na ng kanyang kwarto si inay ng maghapong yun. Hanggang sa marinig ko na parang nagsasalitang mag-ina si inay, kaya naman marahan akong lumapit sa tapat ng pintuan ng kanyang kwarto at nakinig. Pero bigla siyang tumahimik nang maramdaman na naroon ako. Inay, nakahanda na po ang tanghalian. Kumain na tayo. Ikaw na lang ang kumain. Di pa ako nagugutom. Sige po, basta pag nagutom kayo, kumain kayo ha. Sige, mayroon lang akong ginagawa. Gabi na ay hindi pa rin lumalabas ng kwarto si inay. Hanggang matulog na lang ako nang hindi kami nakakapag-usap. Naisip ko na talagang masama rin ang loob niya sa akin, kaya naman pinabayaan ko na lang siya. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa tindahan ng bigas. Nalaman ko mula sa aking kasama na galing daw doon ang ama ni Reden kung saan hinahanap daw ako kasi daw ay may sakit si Reden. Kaya naman matapos na magpaalam ako sa may-ari ng bigasan ay nagpunta ako kina Reden. Ano nangyari sa'yo? Kahapon lang ay maayos ka naman, diba? Ang sakit ng tiyan ko, Gina. Hindi ako makahinga. Parang may nakagapo sa aking bewang. Saka kanina may lumabas na bubuig sa ilong ko. Kaya dumugo to. Mas mabuti pa, pagpatingin ka sa doktor. Baka kung ano na yung nangyayari sa'yo. Hindi pwede sa doktor. Hindi nila kaya ang aking sakit. Sabi ko kay Itay, dalhin ako kay Tio Domeng. Isa siyang magaling na albularyo. Bakit sa kanya? Huwag mo sabihing nababarang ka rin. Tama ka dyan. Nagsuka na ako bago ka pa dumating. Puro ipis at burak ang isinuka ko. Ano ba yan? Bakit naman ganun? Bakit lahat na lang na nagmamahal sa akin, nagkakasakit at napagdidiskitahan ng mambabarang? Maaaring isa sa aking mga karibal ang magkagagawa nito, Gina. Wala na tayong oras. Sumama ka sa amin papunta kay Tio Domeng. Oo, sasama ako sa inyo. Hindi kita iiwanan. Isinakay namin si Reden sa tricycle at nagbiyahe kami papunta sa kamag-anakan nila na isa raw magaling na albularyo.
Habang nasa daan ay nagsusuka si Reden na madaling nagpapahina sa kanya. Hawak ko ng mahigpit ang kanyang kamay habang katabi ko siya. Nakasandig ang ulo niya sa balikat ko. Panay ang dasal ko na tulungan ng puong may kapal si Reden kasi mahal na mahal ko siya. Ayokong maparis siya sa mga taong nakita ko na naging biktima ng mambabarang hanggang sa makarating na kami sa bahay ng tiyo Doming niya. Delikado. Tulungan niyo akong ilagay si Reden sa drum. Gawin niyo po ang lahat para gumaling siya. Konting tiis lang, Reden. Huwag kang panghinaan ng loob. Ililigtas kita sa kamay ng mambabarang na yan. Tiyo, nararamdaman kong mabilis na pangiina ng aking katawan. Pero lalaban ako, Tiyo. Ayaw kong iwanan si Gina. Kaya lakasan mo ang loob mo. Marami pa tayong mga pangarap na gusto nating matupad, hindi ba? Kaya mo yan. Gagaling ka. Nandito lang ako sa tabi mo. Oo, mahal ko. Lalaban ako. Malakas ang mambabarang na naglagay ng sumpa sa iyo, Reden. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng nalalaman ko para agawin ka sa kamay ni kamatayan. Sinimulan na ni Mang Doming ang orasyon habang nasa loob ng drum si Reden at nakatayo ay binubuhusan nito ng buhangin ang loob ng drum. Napansin ko na itim ang mga buhangin na inilagay ni Mang Doming. Umuusok ang mga buhangin na sa wari ko ay mainit yon. Hanggang sa mapuno ng itim na buhangin ng drum, eksaktong hanggang bewang yun ni Reden. Patuloy na nagsagawa ng orasyon si Mang Doming tapos ay may pulang telas ang itinali sa magkabilang kamay ni Reden. Palalabasin ko na ang mga kulisap na itinanim niya sa katawan mo, Reden. Magpakatatag ka. Kapit lang, Reden. Ang sakit. Parang may kumakagat sa parte ng katawan ko. Reden, pilitin mong mahigop ang mga usok na lalabas sa buhanging nakapaligid sa iyo para hindi makahinga ang mga insekto at kulisap na itinanim sa katawan mo ng mambabarang. Binuhusan ni Mang Doming ng kung anong klaseng tubig ang buhangin na nakapaligid kay Reden. Umusok yun at nilanghap ni Reden kaya naman ilang sandali pa ay naglabasan na sa bibig ni Reden ang mga gagamba at putakti, pati mga bubuyog at langaw lumabas at lumipad papalayo. Pero ang iba ay parang mga lasing na nahilo sa usok ng buhangin kaya naman nagbabagsakan ang mga iyon sa ibabaw ng buhangin at namamatay. Di nagtagal ay isang malaking daga ang lumabas sa bibig ni Reden na labis kong ikinabigla. Pinatay ni Mang Domi ang daga tapos ay tinalian niya ng itim na tela ang ulo ni Reden kasabay ang pagsasagawa ng orasyon. Alabum, abrak tenet, impactum, pactum, pactum, Diyos, Diyos, pititekum, amen. Sa wakas, nahuli din kitang walang yaka. Ikaw naman ang pahihirapan ko ngayon. Pakialamero kang matanda ka. Sinira mo ang plano ko sa lokong lalaki na yan. Reden, nagiging boses babae ka. Boses yan ng mambabarang na nagpapahirap sa kanya. Nahuli ko na siya. Hoy mambabarang, umamin ka kung hindi ay pahihirapan kita. Sino ka? At ano ang kasalanan sa iyo ng pamangking ko? At bakit naman ako magsasabi sa'yo? Ano ka? Nanay ko? Pilosopo ka. Sige, ginagalit mo ako. Ngayon, humanda ka! Kinuha ni Mang Doming ang punyal na pilak at ang puluhan yun ay inilagay sa pagitan ng daliri ni Reden tapos ay piniga ng madiin. Kaya naman napasigaw ang mambabarang na nagpapahirap kay Reden. Habang halatang nasasaktan ng mambabarang lalo nang idiniin pa ni Mang Doming ang pagkakapiga sa daliri ni Reden, napapasigaw ang mambabarang. Ngayon, umamin ka sa akin. Sino ka at ano ang kasalanan sa iyo ng pamangking ko? Bakit mo siya pinahihirapan, ha?
Hindi ako magsasabi sa'yo. Hindi ako hangal. Pwes, pahihirapan din kita ng gusto hanggang hindi ka nagtatapat. Ah! Ah! Ang sakit! Walang hiya ka talagang matanda ka! Kapag nakabawi ako, ikaw naman ang pahihirapan ko! Hindi mo ako kaya mambabarang ka. Magsabi ka na para hindi ka na mahirapan. O baka gusto mong tuluyan na kita. Muling umusal ng orasyon si Mang Doming tapos ay kinuhang buntot pagi at ilang beses na hinampas kay Reden. Sa tuwing tatamaan naman si Reden ng buntot pagi ay napapasigaw ang mambabarang na nambiktima kay Reden hanggang sa tuluyang manghina ang mambabarang. Tama na! Suko na ako. Magsasabi na ako ng totoo. Ngayon, sabihin mo kung bakit pinahihirapan mo ang aking pamangkin. Dahil ayaw ko sa kanya para sa aking anak. Hindi niya maibibigay ang magandang buhay para kay Gina. Habang nandyan siya, patuloy akong susuwayin ng aking anak. Inay, ikaw ang... Halos mabingi ang aking tenga nang marinig ang mga salitang binitiwan ni Inay sa harapan ng manggagamot. Nanlulumo akong napaupo habang nakatingin sa mga magulang ni Reden na nagulat din sa natuklasan namin. Halos matunaw ako sa kahihiyan ng mga sandaling ito. Paano nga pati si Mang Doming ay nakatingin na rin sa akin. Kaya naman napaiyak na ako. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo din ang inay ko. Hindi ko po kasi alam na makakaya niyang gawin ang mga bagay na yan. Marunong pala ang mambarang ang inay mo, Gina. Hindi ko po alam. Naguguluhan po ako. Ngayon ko lang din nalaman na ganyan siya. Gina, huwag ka nang umiyak. Magaling na ako. Hindi kita iiwanan. Hindi magbabago ang pagtingin at pagmamahal ko sa'yo. Patawad, Reden. Dahil sa akin, ay nahirapan ka ng ganyan. Tahan na. Kagaya ng sinabi ko, mahal kita at ano man ang mangyari ay hindi magbabago yon. Nilapitan ko si Reden at niyakap ng mahigpit. Muli akong umiyak sa kanyang balikat. Napakasaya ko dahil gumaling siya at nakaligtas sa kamatayan, pero nalulungkot ako sa pagbubunyag ng katotohanan na ang aking inay ang may kagagawan yun. Ayon kay Mang Doming, kailangan muna ni Reden na manatili doon sa kanila. Kasi baka muling balikan si Reden ng aking inay. Kaya nagpaalam ako sa kanila para umuwi sa amin at harapin ang aking ina. Pero nangako ako kay Reden na babalikan ko siya. Galit ako nang umuwi. Pakiramdam ko ay ibang tao ang aking susugurin. Inay! Inay! Harapin mo ako! Lumabas ka dyan sa iyong kwarto! Inay! Gina! Anak! Nang marinig ko ang boses ni inay at makita ko na bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto ay nagmamadali akong pumasok doon kung saan nakita ko sa istante ang mga garapon kung saan doon nakalagay ang iba-ibang klase ng insekto at mga kulisap na ginagamit ni inay sa pambabarang. Galit na galit akong hinarap siya. Bakit naging ganyan ka, Inay? Bakit nagpaalipin ka sa kadiliman? Bakit naging isa kang mambabarang? Noong una na gustong ipamana sa akin ng lola mo ang mga insektong iyan at turuan akong mambarang. Tinanggihan ko siya kasi ayaw kong maging alipin ng kasamaan. Pero nang namatay ang itay mo, nanggipitin tayo ng mga taong masasama. Ng mga taong masama ang hangarin sa iyo. Naisip ko na mabibigyan kita ng proteksyon kung tatanggapin ko ang alok ng lola mo. Kaya diba, umuwi ako ng Pangasinan para magpaturo sa kanya kung paano mambarang dahil iyon lang ang naisip kong paraan para proteksyonan ka. Pinatay ko si Salome dahil isa siyang gabunan. Pinatay ko si Roberto dahil masama ang tangka niya sa iyo. Pero sina Ernesto at Reden, anong naging kasalanan nila, Inay?
Kasalanan ba ang mahalin ako? Hindi naman, di ba? Naging alipin ka ng kasamaan, inay. Pati ang mga mabubuting tao, pinarusahan mo. At ang mga kulisap na ito ang may kasalanan. Sa sobrang galit ko ay nagwala ako sa kwarto ni inay. Kinuha ko ang mga garapon ng mga insekto at kulisap. Ibinato ko ang mga iyon sa isang sulok ng kwarto ni inay kaya naman nagbagsakan ng mga garapon at nagliparan sa buong kwarto ang mga kulisap at insekto. Ang karamihan ay pinaligiran ako kaya naman napatigil ako sa pagwawala. Sige, kagaya ng ginawa mo sa iba, ipakagat mo na din ako at ipapatay sa mga alaga mong insekto para matapos na ang lahat ng to. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay ng kasama si Octavio. Patayin mo na lang ako kasi patuloy lang kitang susuwayin kasi mahal ko po talaga si Riden. Gina! Anak! Bumulong si inay sa hangin upang utusan ng mga kulisap at insekto na layuan ako. Kaagad nang sumunod ang mga iyon, nagdapuan ang mga iyon sa kisame ng aming bahay. Kaya naman nang makita kong wala ng kulisap sa aking paligid ay lumabas na ako ng kwarto ni inay. Nagpunta ako sa aking kwarto. Kinuha ko ang mga damit ko sa parador at inilagay sa bag. Matapos ay lumabas na ako ng aking kwarto. Noon ko muling nakita si inay na nakatayo at nakaharang sa pintuan ng aming bahay. Saan ka pupunta, Gina? Aalis ako, inay. Hindi ako pwedeng tumagal sa bahay na to. Natatakot na ako sa inyo. Hindi na kayo ang dating inay ko na mabait at mapagmahal. Hindi na kayo yung dating ina ko na maka-Diyos. Pero saan ka pupunta? Huwag ka nang umalis. Babalikan ko si Riden. Babantayan ko siya. Kasi baka kung ano na naman ang gawin niyo sa kanya. Inay, kapag pinatay mo si Riden, ituring mo na rin akong patay. Kasi papatayin ko ang aking sarili. Hindi na, anak. Hindi ko nagagawin yun sa kanya. Kaya huwag mong isiping magpatiwakal. Huwag mo kong iwanan. Hindi ko alam kung pwede ko pa kayong paniwalaan pagkatapos ng lahat. Hindi na ako nagpapigil kay inay. Lumabas na ako ng aming bahay. Iniwanan ko siyang umiiyak. Noon ko naman nasa lubong si Octavio. Gulat siya nang makitang may dala akong bag kaya naman agad akong sinalubong. Wala ka nang pakialam kung saan ako pupunta. At saka pwede ba? Tigilan mo na ako. Kasi kahit anong gawin mo, ay hindi ako iibig sa'yo. Malaki na ang puhunan ko sa iyo, Gina. Hindi ako papayag na hindi ka mapa sa akin. Hindi ko iyon hiningi. Kusa mo yung ibinigay. Kaya wala akong utang na dapat bayaran sa'yo. Mayroon na akong mahal. Si Riden ba? Anong maibibigay sa iyo ng uhuging yon? Huwag kang maging tanga. Kung ako ang iibigin mo, magkakaroon ka ng magandang buhay. Humanap ka na lang ng babaeng mamahalin ka. Pati ang pera mo. Kasi ako, ay hindi ganoong babae. Tandaan mo, Gina. Kung hindi ka magiging akin, hindi ka rin pakikinabangan ng iba. Inirapan ko lang si Octavio tapos ay tinalikuran ko na siya. Naghintay ako ng tricycle at nang makasakay ako ay nagpahatid ako sa bahay ni Mang Doming kung saan naabutan ko na nakahiga na sa papag si Riden at kumakain ng lugaw na binili ng kanyang inay. Riden, ayos ka na ba? Oo, medyo mabuti na ang pakiramdam ko. Oh, teka, bakit may dala kang bag? Damit ba ang mga yan? Oo, Riden. Nag-away kami ni inay dahil sa ginawa niya sa'yo. Naglayas na ako sa amin. Dito na muna ako para bantayan ka hanggang sa makabawi ka ng lakas. Patawarin mo ako, Gina. Dahil sa akin ay nagkagulo kayong mag-ina. Bago pa tayo muling magkita, ay magulo na kami gawa ni Octavio na patuloy akong ginugulo. Muli yumakap ako kay Riden para ilabas ang sama ng aking loob kay inay. Muli akong umiyak ng impit sa kanyang balikat. Pilit naman akong binakalma ni Riden at nangako na hindi niya ako pababayaan. Mabilis na lumipas ang oras. Nagulat si Mang Doming nang tumahol ang alaga niyang aso tapos di nagtagal ay umungol ang aso na parang natatakot na.
Kaya naman sumilip si Mang Doming kung saan nakita ang isang gabunan. Riden, hawakan mo ang pilak na punyal. Humanda kayo. Mukhang gusto tayong pasukin ng gabunan. Naku, Chong. Baka yung gabunan na nakalaban naming dati ni Gina. Nasugatan namin yun eh. Baka gustong gumante. Kaya mo na ba ang sarili mo, Riden? Oo, nagbalik na ang lakas ko. Para lang akong nagdahilan. Makakaya ko ng tulungan si Tio Domeng. Mag-iingat kayo. Lumabas ng bahay si Mang Doming at Riden. Napilitan naman akong sundan sila. Nang nasa labas na kami ay hindi namin kaagad nakita ang gabunan. Nagtago yun sa dilim lalo na at nakita na naroon pala si Mang Doming. Nagpalinga-linga kami sa paligid. Patuloy ang pag-ingit ng aso ni Mang Doming na halatang natatakot kaya alam ni Mang Doming na nasa paligid lang ang gabunan. Huwag kang magtago. Alam namin, nasa paligid ka lang. Kung gusto mo kami, lumabas ka! Kung ako talaga ang gusto mo, tapusin na natin to. Mula nga sa dilim ay lumabas ang gabunan. Nagpakita siya sa amin. Bakas sa mukha ang matinding galit. Tapos ay nagbago ang anyo nito. Nagbalik sa pagiging tao upang ipakilala ang kanyang sarili. Naggulat ako nang ilabot ang buo kong katawan nang makilala ang gabunan. Siya si Octavio. Kung ganoon, ay tama lang palang desisyon ko na tanggihan ka. Isa ka palang kampo ng Diablo. Isa nga akong gabunan. Iniligtas kita sa kamay ni Salome, pero hindi mo yung binigyan ng halaga. Lahat ng mamahaling regalo ay binigay ko sa iyo, pero walang kwenta sa iyo. Sinasalakay ko at tinatakot ko ang mga manliligaw mo para masulok kita. Pero si Riden pa din ang pinili mo. Kaya naisip ko na kung hindi ka magiging akin, papatayin na lang kita. Hindi kita papayagang saktan ng aking anak. Ako din. Hindi ako papayag na saktan mo ang aking anak. Magdaraan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Maden, nandito ka din? Oo. Nakita ko kasi nang harangin mo si Gina. Naisip ko na mayroon kang masamang binabalak, kaya pinasundan na kita sa alaga ko. Tama nga ako. May balak ka nga na masama sa anak ko. Pipigilan mo ko, ay uunahin na kita kaysa sa anak mo. Galit na galit si Octavio. Muling nagpalit ng anyo bilang isang gabunan at humakbang palapit kay inay. Sinalubong naman siya ng napakaraming insekto at kulisap na alaga ni inay. Dumapo ang mga ito sa katawan ni Octavio at nagpasukan sa bawat butas ng katawan ni Octavio. Patuloy siyang kinagat ng mga insekto sa labas at sa loob ng katawan nito. Bumagal ang kilos ni Octavio nang maramdaman ang kamandag ng mga insekto, pero patuloy pa rin niyang sinalakay si inay at nang makalapit ay kinagat niya si inay. Nakagat sa balikat at braso. Inay! Inay! Hayop ka, Octavio! Tigilan mo ang inay ko! Tutulungan ko inay mo. Gamitin mo ang punyal, Riden! Mabilis na nga na nakalapit sa Riden kay Octavio. Itinusok niya sa likuran ni Octavio ang punyal sa tapat ng puso kaya naman nagulat si Octavio. Binitiwan si inay at inarap si Riden pero dahil napuno ng insekto ang katawan nito pati ang bibig niya ay puro insekto na. Walang buhay na bumagsak si Octavio. Kaya naman nalapitan na namin si inay. Duguan siya. Patawarin niyo ako. Gina. Riden. Oo, inay. Huwag ka na magsalita. Dadalhin ka namin sa doktor. Nadala naman kaagad sa doktor si inay. Naagapan ang mga sugat niya sa katawan. Nabuhay siya, pero naging baldado ang kanang kamay niya. Itinigil na din niya ang masama niyang gawain at inalagaan ko siya at pinaglingkuran. Tinupad naman ni Riden ang pangako niya na pakasalan ako nang makapagtrabaho siya. Naging masaya kami. Pero ang nakakatakot na karanasang iyon ay hindi ko makakalimutan habang buhay.